Hello guys, good morning. Ang yung nakikita ay isang wash motor. Kung mapapansin nyo, yan ay maganit. Pagka ganyan ang wash motor natin, pagka napabayaan, yan po ay mag-iinit. At siyempre pag nag-init ang motor natin, ang susunod noon ay masusunog ang wash motor natin. Dito guys, isishare ko lang sa inyo ang aking paraan para may balik ang normal na rotation ng wash motor natin. Unang gagawin ay tanggalin yung top cover. Para matanggal yung top cover, kinakailangan tanggalin yung 4 na rivets. Iyan ang mga rivets na tatanggalin natin. Ang ginagamit ko dyan ay 10mm na multi-functional na drill bit. Ibig sabihin, pwede siya sa bakal, sa semento at sa kahoy. Kung wala naman tayong ganito na drill bit, pwede naman yung ordinary lang, tulad nito. Tinatanggal lang natin dito yung lock ng rivets. At pagkatapos niyan, kukuha lang tayo ng 6mm na screw at pupukpukin natin yung rivets. Yan guys, natanggal na yung mga rivets. Ang susunod natin ay susungkitin natin yung top cover. Ang purpose nito, bakit natin binabaklas yung motor? Ito ay para malinis ang kanyang shafting, bushing at para na rin malagyan ng oil ang kanyang foam. Dahil pag ganito na maganit na yung mga motor natin, sa katagalan ng gamit ay natutuyo ang langis niyan. Kung maobserbahan nyo, sa upper bushing siya maganit. So, kailangan natin na tanggalin yung pulley para matanggal ng buo ang kanyang top cover. Ang ginagamit ko dyan na combination range ay 8mm by 10mm. So, ayan na guys, natanggal na yung pulley. Kailangan linisan mo na yung shafting bago bunutin yung top cover. Lilihain lang natin ng konti para matanggal yung kalawang. Yan guys ang bushing. Yan naman ang pressure plate. Sa ilalim niyan, dyan nakalagay yung foam. Ang purpose nitong foam ay dyan nakalagay yung oil. Since maganda pa itong bushing, ang gagawin lang dyan ay lilinisan. At pagkatapos yan na linisan, ay lalagyan ng oil. Yan guys ang sinasabi ko, nalalagyan natin ng oil. Ang nilalagyan natin ng oil dyan ay ang foam. Iyan ang nagsisilbing lubricant ng ating bushing at shafting.
Pagkatapos natin malinisan ng upper bushing, ang lower bushing naman ang lilinisan natin. At ganoon din ang gagawin natin dito, lalagyan din ito ng oil. Yan ang lower bushing. Ganyan lang ang paglagay ng oil. Ngayon, dahil sara na itong mga rivets, ito ay tatanggalin natin at papalitan natin ito ng bolt. Kaya nalulog po kayo. Lulod po. Ngayon guys, ibabalik muna natin yung rotor bago tayo maglagay ng mga bolt. Rotor ang tawag nito. Sa pagbalik ng top cover, hahanapin natin dito yung marking. Yan guys, ang marking ko, hindi ko na yan videoan sa pagumpisa ng pagbaklas ko. Ang purpose niyan para ganoon pa rin ang maging position ng mga cover natin. Ito yung mga bolt na ipapalit natin doon sa mga tinanggal natin na rivets. Ang size niya na mga bolt ay 6mm by 50mm. Ibig sabihin niya na 6mm ang diameter, ang haba naman ay 50mm. At pag naglagay tayo ng bolt ay kailangan may lock washer. Ang purpose niyan para sa katagalan ay hindi lumuwag ang ating bolt. Ang ginagamit ko dyan na combination wrench ay 10mm. Ngayon guys, ilalagay na natin yung pulley. Sa paglagay ng pulley, ang unang hinigpitan dyan ang 8mm. At pagkatapos niyan, ang 10mm na nut. Ngayon guys, tapos na higpitan yung pulley. Kung makikita nyo ay normal na ang kanyang rotation. Ito yung before. Ito naman yung after. So, ganun lang guys ang aking paraan para maibalik ang normal rotation ng ating wash motor. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong panonood. Sana muli na naman akong nakapagbigay sa inyo ng konting idea patungkol sa maganit na wash motor.